Heart to Heart with Mama Colleen. Dear Mama Colleen, good afternoon po. First of all, I am an avid fan of yours. Aww. For years. It's been more than a year and a half since the last time I listened to 91.5 Win Radio due to the reason of transfer of residence. The place I'm living right now is not covered anymore by the frequency of this station. What I did those times was to search a site just to listen to 91.5 Win Radio online. Now I am thankful because there is a Win Radio app and I downloaded it yesterday. I can listen anytime to the apps wherever I go. Wow! Salamat kaayo! Tama bebe ko no, ang Win Radio po hindi na lang sa radyo mapapakinggan. Pwede nyo na pong i-download. I-search mo lamang sa Google Play Store or Apple App Store, Win Radio. Anyway, ituloy natin ang pagbabasa bebe ko. Mama Colleen, my concern has been bothering me. Para po bigyan kayo ng background, pwede niyo po akong tawaging Yakov. Ako po si Yakov, currently residing here somewhere in northern Luzon. I am a person na pareho pong attracted sa lalaki at attracted din sa mga babae. Mas attracted ako sa babae than the other way around, Mama Colleen. Yun nga lang, when I was working, some of my girl crushes may mga asawa at anak na. Oh no! It is saddening on my part dahil na-attract po ako to those who tied the knot already. Fast forward tayo, Mama Colleen. Bumalik ako sa school as college student to pursue again the interrupted dream of mine. My age gap to my classmates is about 2 to 4 years. Basically, I'm one of the eldest in the class. I met my former classmates. Itago natin sa pangalang L. 2 years ang agwat namin sa isa't isa, Mama Colleen. Hindi ko alam na transferee din siya. I thought 3 lang kaming transferee sa section namin and she is the 4th one pala. Palagi siyang sumasama sa mga kaklase namin na datihan na. Kaya hindi ko rin to napansin. She asked me kung saang apartment ako nakatira noon. When I mentioned the name of the apartment, she told me na doon din pala siya nakatira. In other words, it was a small world. Because of that, lagi kami magkasabay na pumapasok sa school at kakain ng lunch at dinner. Nagandahan ako sa kanya, to be honest, Mama Colleen. Na starstruck ako sa kagandahan niya, promise. Nung pauwi na kami galing sa mall to buy school supplies, I asked her, what if may mag-aya sa kanya na manligaw? Will she entertain it or not? Sad to hear, that time, sabi niya sa akin, she will not entertain muna. Parang nawalan ako ng pag-asa noong mga panahon na yon nung sinabi niya na hindi muna siya mag-e-entertain ng manliligaw. Not until may kaklase kami na may crush
sa kanya. That classmate asked me about L through Messenger. I asked him if kung may crush nga po siya kay L. He became shy that time. There was an instant na I found my classmate na may crush kay L na cute. I became attracted din sa kanya. Pero mas nangingibabaw pa rin po yung pagka-crush ko kay L. So sad na parang naging tulay pa ako sa kanilang dalawa. They became chatmates, and then classmate of ours messaged her na may gusto siya kay Elle. Siguro nga hanggang panganay bunso lang talaga kami ni Elle. I became sadder, mas nalungkot ako, when she told me na pinapauwi na siya sa kaniyang home province. Ilang linggo ko na lang siyang naging classmate. Siyempre, Mama Colleen, na-attach ako kaagad sa kanya. Tapos, mawawala lang din pala siya. Iniisip ko noon, wala na akong kasabay palagi pumasok sa school at kumain sa dining area ng apartment namin. Sa totoo lang, iniyakan ko si Elle, Mama Colleen. Kaya sinabi ko sa kanya pa nga, na iiwan mo na ako. Pero sabi naman niya sa akin, Mama Colleen, isang araw, sabi niya, siguro crush mo ko, no? At hindi ako nakaimik sa sinabi niya. Simula nung umalis siya, Mama Colleen, mag-isa na lang akong pumapasok noon sa school galing sa apartment. Pero kahit papaano, I am happy na nakasama ko siya for a short period of time. I'm also glad we had pictures together before she left. Pero to be honest, hindi ko alam na naka-move on na rin ako kaagad kay Elle. Fast forward tayo, I have this classmate, pangalanan po natin siyang si Kennedy. So eto na nga, naka-move on na rin ako kaagad kay Elle. Pero fast forward, I have this classmate na pangalanan nga po natin siyang Kennedy. Old student siya sa university na pinapasukan ko. Matalino siya at 4 years naman ang age gap ko sa kanya. Basically, 19 years old siya. Mama Colleen, naging magkagrupo kami sa isang major subject. He looks mature despite of his age right now. At naging kagrupo ko rin siya sa isang minor subject namin. In that subject, I was the script writer and at the same time, one of the characters. Siya naman yung main character namin sa travelogue. May time, nag-shoot kami sa eastern side ng province na tinitirahan ko ngayon. I was reviewing the script since he is the main character in our project. May hawak po siya na quote. While I was reading the script, he suddenly put his coat on my shoulders. I was like, nagulat ako nung mga oras na yon pero hindi ko pinahalata na nagulat ako sa ginawa ni Kennedy. Sa scene niya kasi yon with one of my group mates. Mas nakilala ko si Kennedy when I stayed in his apartment. I told him that I'm gonna stay in his apartment to edit the video and told him to teach me pagdating po sa video editing. Pero nung time na yon, inabot ko lang that time ay nakatulog naman ako instead of helping him. But I recorded my voice since I'm also one of the narrators in the script that I made. Simula nun, Mama Colleen,
Nagkukwento siya minsan sa akin tungkol sa buhay niya. At mas napapalapit ako sa kanya. The second time I stayed doon nung sinabi niya sa akin na magstay muna ako sa kanya dahil wala daw siyang mahiraman ng cellphone for coding. Maraming beses na ring nagstay ako sa apartment niya. May time na magkasabay kami papasok sa school galing sa apartment niya. Yung ibang gamit niya, nilagay niya sa backpack ko at siya na yung nagdadala. Nagulat ako nung sinabi niya na dalhin niya rin yung tote bag ko. And I told him na ako na lang magdadala ng isa at baka kung ano pa ang isipin ng mga classmate namin. Mama Colleen, aminado po ako na kinikilig ako sa sinabi niya na siya na yung magdadala ng mga gamit ko. Kaya kapag magkasama kami or magkasabay kami papasok sa school, palagi din po siyang nakaakbay o kaya hawak niya yung backpack na suot ko. Doon ko naramdaman na safe ako pagkasama ko siya palagi. Minsan nga, napagkakamalan kami ng professor ko. Nagkasalubong kami ng prof namin sa palengke na magjowa kami dahil nakaakbay si Kennedy sa akin at ako ay nakahawak ako sa kamay niya na para hindi niya ako makiliti yung leeg ko. Kapag hawak ko yung kamay niya na nakaakbay sa balikat ko kasi Mama Colleen, kinikiliti niya po ako eh. Naaalala ko yung nung holiday, nung last week ng November, magkasabay kami ni Kennedy, pumunta noon at gumawa kami ng props for the intrams namin malapit sa municipal auditorium. Nung wala na masyadong gawa, umangkas ako sa kanya sa bike dahil gusto kong magbisikleta pero hindi ako marunong. Kinilig yung mga kaklase ko nung time na yon. Kung makagawa sila ng love team name pa namin, Wagas, with matching theme song pa. Sinasabi tuloy sa akin ng mga kaklase ko na bagay raw kami. Natatawa na lang ako minsan na may kasamang kilig. Hanggang nito mga last week ng November, hanggang one day after ng final exam namin, madalas na po siyang mag-chat sa akin kung nakauwi na ba ako, kung nakabiyahe na ba ako o nasa school na ba ako. Minsan nung nag-chat siya sa akin, nung nakabiyahe na ba ako, sinabi ko nasa biyahe na ako. I asked him kung nasa apartment pa siya. Sinabi niya noon na nasa apartment pa siya at punta na lang daw ako sa kanya. Mas napapadalas po yung tanong niya sa akin kung nakauwi na ba ako. Minsan nagyayaya siyang kumain na with picture ng pagkain niya. Kaya nung may holiday nitong December before the semester ends, nasa apartment niya ako tumutuloy. Natulog ako sa monoblock chair hanggang sa gumising siya, ginising niya ako at sinabihang matulog na ako sa higaan. Sinabi ko pa sa kanya noon na buhatin niya ako. Walang patubali, agad niya akong binuhat. Walang kahirap-hirap niya akong binuhat papunta sa higaan. Tapos nung isa naman, nung galing kami sa Christmas lighting sa lugar na pinagtatrabahuhan ko, sabi niya matulog na kami. Ako naman, nagpabuhat uli ako sa kanya noon. Hanggang sa napagtanto ko na parang nahuhulog na ako sa kanya. Minsan sinasabihan niya ako na matulog na ako kasi bawal sa matanda raw yung nagpupuyat. Tapos maligo muna raw ako bago mag-almusal. Hindi ko rin alam, Mama Colleen, kung bakit nahulog ako sa kanya. Nahulog ako sa mas bata sa akin. Kaya kapag kapapasok ako sa school, nakikita ko siya kaagad sa gitna sa dami ng mga estudyante sa school. Alam mo yung parang sa movie. Ganun po yung eksena. Bulong ko minsan sa isa kong kaklase, ang gwapo ni Kennedy, no? Nasanay na ako
nakasama ko siya palagi. May mga pictures din kami na magkasama. Minsan kinukuhanan ko siya ng litrato at ginagamit kong wallpaper at lock screen sa phone ko. Thankful din ako kasi isang araw ginising niya ako nung binabangungot ako when I stayed in his apartment. Yun yung moment na akala ko talaga mawawala na ako noon nung binangungot ako. Kaya tinanong niya ako kung ano ba daw yung napanaginipan ko. Hindi ko rin alam kung ano yung napanaginipan ko. Basta nagising ako, nagpapasalamat dahil ginising niya ako sa bangungot na yon. Kaya simula noon, Mama Colleen, talagang nahuhulog na po ang loob ko kay Kennedy. One time po umuwi siya ng tanghali sa kanila a day matapos po yung final exam. Simula nung natapos yung final exam namin, malungkot ako kasi matagal ko siyang hindi makikita. Sinasabi ko tuloy, miss ko na siya. Pero nakaka-chat ko siya nitong Christmas break pati kahapon. I don't know, Mama Colleen, kung ano po ang meron na sa aming dalawa. Natutuwa rin ako kasi madiskarte po siya sa buhay. Minsan, nakakaramdam na lang din ako ng selos kapag may mga kausap siya na iba. Hindi ko rin alam kung anong mangyayari sa akin kapag ka one time hindi ko na siya kasama. Kasi nasanay na ako sa kanya eh. Mabilis akong ma-attach, Mama Colleen, sa mga taong malapit sa akin. At pakiramdam ko, parang mas iiyakan ko pa siya kumpara kay El. At ayoko na rin maging tulay ulit ako katulad nung kay El at sa isa naming kaklase. Ayoko nang maramdaman muli yun. As in, never again. Gusto ko sanang makausap kayo through phone, pero huwag na lang po para sa privacy ko na rin. Mama Colleen, once again, this is Yakov. And this is my heart-to-heart with Mama Colleen. Whenever we're together, wishing that goodbyes would turn to never. Because with you is where I've always wanna be. Sabi nga sa kanta ni Jano Gibbs na Fallen. Diba? Yun yung pinagdarasal natin na sana walang goodbye sa inyong dalawa. Sana panghabang buhay na talaga kayo. Sana walang period kundi tuloy-tuloy lang kung ano man ang nasimula ninyong dalawa. Pero ang tanong kasi dito sa kwento po ni Yakov, meron ba talagang kayo? Kasi baka mamaya, ikaw lang yung umaasa na meron kayo. Ikaw lang ang umaasa na merong relationship sa inyong dalawa, pero wala naman pala. Oh, no. Yung tipo bang umaasa ka na meron kayo pero wala. Oh, no. Kaya ang tanong mo, di ba kanina, natutuwa ka na magka-chat kayo, natutuwa ka at nararamdaman mo na meron siyang care para sa'yo, pero ang tanong nga, hindi mo alam, eto yung exact words na binitawan mo. I don't know, Mama Colleen, kung ano ang meron sa aming dalawa. But you know, I cannot answer kung ano ang meron sa inyong dalawa kasi the only person that can answer your question, walang iba, kundi si Kennedy. So might as well, dalawa lang naman yan eh. It's either you will ask him, ano ba ang nararamdaman niya towards sa'yo? You will ask him, ano ba ang meron sa ating dalawa? Baka pwede tulungan mo ako. Or you can confess to him that you are actually falling for him.
Dalawa lang yan. Oo o hindi ang magiging sagot niya sa'yo. Pero para sa akin, if you wanna know ano ang deal ninyo ngayon, kung gusto mong malaman kung ano ba ang meron sa inyo, tanungin mo na. Maglakas ka na ng loob na mag-open up sa kanya. But just be ready sa kung ano yung maging sagot niya. Huwag lang din masyadong umasa para hindi masyadong masakit. Para hindi lang masyadong masaktan. Less expectation, less hurt, ika nga. Kasi again, no, pwede natin bigyan ng kulay eh. Pwede natin bigyan ng meaning eh. Yung mga good gestures na ginagawa niya eh. Pero again, yung kulay na yon, magiging buo lang yung kulay na ito. Magiging mas colorful lang yung larawan na binubuo mo. Kung meron ka na ring makukuha na sagot mula sa kanya. Kasi hanggang ngayon, nananatili kang puzzled eh. Hanggang ngayon, yung larawan na binubuo mo, hindi mabuo-buo kasi side mo lang yung nakikita mo eh. Ikaw pa lang yung nagkukulay nito eh. Kumbaga sa kanya, medyo gray canvas pa, pero ikaw, colorful canvas na. So para for your peace of mind, para matapos na yung pag-iisip mo, ano bang meron sa aming dalawa? Tanungin mo na ng diretso. Again, maging handa ka lang sa magiging sagot niya. Para sa akin, mas gusto ko na yun ang gawin mo. Kesa habang buhay kang nagtatanong, ano kaya ang meron sa aming dalawa? Nakakatakot. Totoo lang. Parang isang horror movie, na nanonood ka ng horror movie, pero pagdating sa gulatan na part, natakpan mo yung mata mo, ending hindi mo nakikita ano ba talaga yung nangyari. Ganon din yung nangyayari sa'yo ngayon. So for you to find out what is the real picture, para matapos na rin yung pag-iisip mo, tanungin mo na. Nang sa gayon, kung no ang sagot niya, edi hanap na lang uli ng iba. Diba? Makapagpadayon ka sa buhay, makahanap ka uli ng panibagong lalandiin ba? Diba? Rintok lang. Kesa mas stuck up ka sa kakaasa sa kanya, tas ending, wala ka palang aasahan. Yun lang. Nandun na tayo na meron tayong mga fears. Nandun na tayo na pwede mong i-look forward na baka umiyak ka uli. Baka mas masakla pa nga yung iyak mo nga. Sabi mo nga kanina, baka mas iiyakan mo siya kesa kay Elle. Diba si Elle na babae, ito na lalaki. Pero para mas malalim yung naging connection ninyong dalawa, at least isang iyakan na lang. Kumbaga sa agony, let's not prolong the agony. Kung kaya ng tuldukan ngayon para hindi ka na umaasa sa wala, tuldukan natin. Malay mo naman. Again, hindi natin malalaman ang sagot hanggat hindi natin tinatanong. Hindi natin masosolve ang mystery hanggat hindi natin kinakalkal. So just not to prolong the agony, open up. Once again, just be ready para matuldukan na kung ano man yung mga agam-agam mo sa buhay. And maybe this will serve a lesson also for you, a learning curve for you, na the next time na mafo-fall ka, huwag kang matakot na umamin sa nararamdaman mo. Huwag kang matakot na sabihin ang nararamdaman mo. Mas maigi na maagapan kaysa darating yung panahon na kung kailan grabe na yung investment mo, ending, ikaw pala ay masasaktan. Alright? So, Jacob, una, salamat for sharing your story with Mama Colleen. Heart, heart. Salamat for being a fan. Salamat sa kwento mo. Ang tanging dasal ko lang sa'yo, makuha mo na yung sagot na hinahanap mo. Alright? Once again, ka-winner, yan po ang kwento ni Jacob. Dito, sa Heart to Heart with Mama Colleen. Kung makakausap mo si Jacob, puso sa puso, ano ang masasabi mo sa kanya?
I-heart to heart mo na yan kay Mama Colleen.